So mga ate at kuya, bumiyahe na naman si Kuting sa Japan. Oo nga, mga kababayan natin sa Japan, baka pwedeng hagisan nyo ng niebe si Kuting. Charot. Anong niebe sa Tagalog? Sa English. Paki-comment nga po sa comment section. Baka pwedeng batuhin nyo ng niebe yan, ha? Kung hindi kayo kontento sa niebe, bloke na ng anes. ng yelo, ha? Oh, nag-travel na naman. Mahilig maglamyerda ang ating Pangulo. Kagagaling lang sa COVID ko, no? Bawi na siya agad. Oh, ang nakakalungkot po dito mga ate at kuya, wala yatang pakialam ang ating yang si Kuting sa kahirapan at mga dinaranas ng mga Pilipino. Okay, hindi talaga niya kayang pigilin ang kanyang may nunal siguro yan sa paa mga ate at kuya, no? May nunal sa paa yan, may pakpak ba ang paa niyan? Siya ba si Mercury? Talagang ano lamyerda galore ang lolo nyo at ang asawa niyang butod. Oh. So 17th time na po ito yata ng pagbiyahe ng ni Kuting, and syempre no 17th president din daw yata yan si Kuting. Tingnan ko nga saan parang may significance yung number 17 eh. Tingnan natin. Okay. Nandito tayo ngayon sa Gogi. Tingnan natin kung salamat po Ate Grace Tagaraw. O, tingnan natin kung sino yung 17th. Ay! Si Kuting ang 17th president. Ayan, oh. Ang sabi po kasi, 17th times nang bumibiyahe ito. Siya rin pala ang 17th president. Pag open ko, ayan ha. The 17th president, si Kuting. 17th and current president of the Philippines. Si Kuting, yan. 17th. Ayan, nasa dulo. Okay? Also, Pokemon, ano pa ang significance ng 17? 17 months na rin daw siya. So, 1 taon at kalahati na Pangulo ng Pilipinas. Diba? Bonggang-bongga. Mahilig maglamyerda. Ang hindi lang po kasi ang pangit talaga ng ginagawa ng Pangulo natin ngayon. Para bang lagi siyang iwas pusoy sa problema. Or lagi siyang, pag hindi niya kayang harapin ang problema, lagi siyang patakas. Kung naaalala nyo, December 2 daw umattend ng kasala ng Aboitiz at Acuzar si Kuting sa Bagak Bataan. December 2 ng gabi mga ate at kuya, nilindol ang Surigao yata. Or hindi Butuan eh. Basta sa Kamindanawan, okay? Nilindol sila. Paulit-ulit ang lindol, sunod-sunod may mga aftershocks. Bago pa mag-December, nililindol na sila. Yung mga kababayan natin, 'di ba? Nasa evacuation centers na ganyan. Also, December 3, the following day, pinasabugan ang gym ng MSU or yung Mindanao State University. Pinakamalaking campus yan sa Pilipinas. Kung hindi ako nagkakamali, mas malaki pa yan sa UP Los Baños. Okay? Yun ang pinakamalaking UP eh. Ang MSU po kasi mga ate at kuya ay dating UP Annex yan, binago na lang, naging Mindanao State University. Dahil sa laki po at ilang barangays ang nasasakop ng MSU or Mindanao State University sa Marawi, hindi lang po kasi mga Catholic ang nag-aaral, hindi lang mga Muslim ang nakatira dyan at nag-aaral dyan, kundi may mga Catholics din. Nagkandak nga po ng misa doon sa gym ng MSU and hinagisan po ng bomba. May mga namatay at mga estudyante doon yung iba. Okay? 11 po yata ang namatay, hindi na nga lang binalita kasi nag-stop sila sa pagbabalita nung ang pinalabas nila ay 4 lang ang namatay, pero mga 11 daw according sa source ni General Macanas. Salamat po, it's me. So parang walang pakialam itong si Kuting sa mga nangyayari sa Pilipinas at mga Pilipino na naghihirap, mahal ng bilihin, hindi tumataas ang sweldo, may mga kalamidad, may terorismo, di ba? Parang ayaw niyang harapin ang problema at patakas lagi at kahilig pang magsaya. Mahilig maglamyerda, mahilig bumiyahe. Excuse me. And yan. Hindi man lang niya binisita, takot yata siya sa Mindanao. Takot sigurong makuyog. Baka mamaya ang mangyari nga kay Kuting doon, matusok din ng mga taga Mindanao ng kung ano man. Dahil sa pagpunta ni Kuting ngayon sa Japan, gumawa ng paraan ng mga OFWs na ipakita ng pasimple ang kanilang pagkayamot sa Kuting administration. At syempre, bit-bit na naman si Tamba na hindi naman kinakailangang sumama sa biyahe, pero sama rin ang sama.
Ano bagat ang trabaho ng mga mambabatas? Di gumawa ng batas. Bakit? Kailangan bang pumunta ng Japan para makagawa ng batas? Sama ng sama sa biyahe ni Kuting si Tamba, ayon, natusok. Actually, hindi tinusok, hindi sinasadya, papanoorin natin ang video. Kundi, natusok lang nung lumingon, okay? And siguro, karma yan. Also, yung mga OFW sa sumalubong, ang dating kasi mga ate at kuya, maririnig nyo yung boses miyang konti. Ito nga po yung video. Yung may hawak ng flag, may bigla siyang binuksan na ito nga po, no? Parang please support VP Sara. Para bang nananawagan kay Tamba na huwag nang kalabanin ang pangalawang pangulo dahil unit team naman, campaign manager kasi si Tamba ni VP Sara. Doon niya pumapasok na parang inaaral lang niya yung pinakamalakas na kandidata, right? Nung 2022, mabuti na lang at hindi tumakbong pangulo, pero syempre, kumbaga tumakbo lang si VP Sara na vice president eh. So, eventually, dahil nga sabi ni Tatay Digong, itong si Tamba ay may pangarap talagang maging Pangulo ng Pilipinas. So, kung VP na si Mayor Inday ngayong panahon, come 2028 for sure, magsi-step up yan. Tatakbong presidente, and mukhang inaaral na ni Martin ang galawan at charm ni VP Sara kung paano siguro, di ba, lumapat sa tao, kung paano mangampanya. Siya nga ang campaign manager ni VP Sara at ng unit team. So parang inaaral na niya ng palihim kung ano ang diskarte ni VP Sara. Baka sakaling ma-adapt niya or kung paano mo niya kukontrahin pagdating ng 2028. Hindi natin alam ang galawan nito, di ba? Akala natin for VP Sara, pero ngayon wala man siyang ginagawa personally, pero ang kanyang mga nasasakupan ay con todo paninira at sinisira talaga at tinadamage ni VP Sara. So ang mga kababayan nating OFWs na nanawagan sa kanya ng pasimple dahil nandun din naman siya, lumapit sa kanya, at may isa pang babae, mga ate at kuya ha, may isang babaeng lumapit at sinabi na salamat sa pang-aapi mo kay Ka Eric. Akala pa ni Tamba, pinipicturan lang siya. Yung pala video ito, no? Sinare nga po ni Miss Crisette Loretta Chu. At muntik-muntik na siyang matusok ng flag na hawak-hawak nung lalaking. May hawak din ng parang sinulatang papel ng please support VP Sara. Siguro para yun kay Kuting. Suportahan mo naman, Kuting, si VP Sara. Kaya lang, hindi siguro nila malapitan. Ito namang si Tamba, pabibo, lumapit. May pag ganun-ganun pa. Kabado yan. Diyos ko po, ginoo ko. Panoorin po natin ang video at kayo na ang humusga. Salamat. The support ni Inday Sara. Saan yung camera? Speaker love Inday Sara. Thank you po sir sa pagsuporta kay BP Sara. Marami pong salamat sa at thank you po sa pag-api mo kay kay Eric. Maraming salamat. Mali po 'yun. Maupay nga salamat ha. Damo nga salamat. Maupay nga pag-abot. Japan. Anong masasabi niyo mga ate at kuya? Maupay nga gabi pa daw ha. Alam niyo, ang tingin ko dito, ayaw pang bitawan ng lalaki yung kamay niya. Play lang natin ng walang audio ha. Ayaw pang bitawan ng lalaki at paglingon nga, muntik-muntikan pang matusok. May hawak yung lalaki. Teka, sa simula. Okay, lumapit. Kunwari ay makikipagkamay. Kamay naman si Martin Romualdez at babutante balang araw. Kamay-kamay. Hindi pa naka-open yung, ayun, inopen yung bigla. Parang notebook na sinulatan, please support VP Sara. Pinakita sa kanya. Kung sino man po kayo sir, shout out sa inyo and shout out po sa kumuha ng video, okay? Please support VP Sara. Ganyan. Ito bang camera? Diyos ko po, mga ate at kuya, utas na ako ng kakatawa kanina, Jo. Muntik nang matusok, ginabaan. Ang galing umilag. Di ba? Tapos yung may hawak ng camera, ang sabi, sir, salamat sa suporta kay VP Sara. Tapos salamat sa pang-aapi kay Ka Eric. Tapos dire-diretso siya, ngiti-ngiti lang siya. Para hindi mahalata na napapahiya na or nakuyog. Diyos ko po! Ay, ang ngiti ba ganitamba, kaplastikan. Approve pa siyang gayon. Approve daw na, Diyos ko po. Ang ending. Ano kaya ang pakiramdam
na ang sumasalubong sa'yo, akala mo magiging botante mo or supporter ng kuting administration, yung pala, supporter ni VP Sara. Oh, sabi pa no, ang witty rin ng mga nasa Japan, hello, mga nasa Japan. Nagawa nila ng paraan, mabuti. Nako, can't wait na makita na naman sila mag-travel somewhere. Maybe babalik na naman ang Anemika yan. Alam nyo na ang gagawin nyo, ha, mga OFWs. Ipaghiganti nyo kami kasi kami hindi makalapit sa mga yan. Okay, mga untouchables, alam nyo na, di ba? And then kung nandito kami sa Pilipinas, hindi ganun kadali na labanan ang mga yan kasi alam nyo naman, 'di ba? May mga oplan gorogorowit kung ano man 'yon. May oplan ipatutumba di umano. So napaka mapanganib para sa mga ordinaryong Pilipino dito sa atin, lalo na yung mga mahihirap, mga nasa grassroots na pumalag sa mga yan. And unlike po kayo mga OFWs, 'di ba? Karamihan naman sa inyo ay syempre mas okay ang pamumuhay kumpara sa mga nandito sa Pilipinas sa katulad namin. O hindi kayo madaling magantihan ng mga yan or ismulin, 'di ba? Hindi talaga sinasadya yun, feeling ko yung pagkakatusok ng flag. Tingnan nyo, hindi talaga binibitawan ng lalaki yung ano niya, yung kamay niya. Ayun, naka-shake hands pa rin. Hindi talaga siguro pinipiga nung lalaki yung kamay ni Martin. Bongations, thank you. Gaba Mirese. Tingnan nyo, ayaw pakawalan yung kamay niya. Hindi yun sinasadya ng lalaki, di ba? Tawa na ako ng tao kanina sa videong ito. Kung nagkataong natusok talaga yung mata, mga ate at kuya, ay may handumanan. May remembrance siyang nakuha sa Japan, napala sa Japan. Di sana kumukha na siya yung mga pirata na merong takip yung isang mata. Hindi na sinasadya. Naalala kong bigla yung si Pinoy, mga ate at kuya, na may nagpalipad ng dove, tapos tumama yung dove sa mukha niya. Naalala niyo yon? Hanapin ko ng mabilis, ha, sandali. Parang may mga ganong signs, di ba? Hindi sinasadya. Tingnan ko, ha. Ay! Teka. Ma-share ko lang. Ito, may nagpakawala ng dove noong siguro may celebration ng EDSA. Ayan, may nagpalipad ng kalapati, kinalmot yung ulo ni Ngoy Ngoy. May he rest in somewhere. May he rest somewhere. Dumapo sa ulo niya. Alam niyo, mga sign yan. Tama ba mga ate at kuya? Mga sign yan na ayaw na sa inyo ng mga Pilipino. Tamo kalapati to, baka ayaw ng Diyos. Ayaw ng, 'di ba, ng Holy Ghost, Holy Spirit kay Ngoy Ngoy. And itong flag na to na hindi naman sinasadya ng Pilipino na matusok. Oy, Speaker Martin, sign niya na ayaw na sa iyo ng bansang Pilipinas. Agree ba kayo mga ate at kuya? Paki-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.